Good morning po sa inyo mga kapatids. So, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, meron na ho siya talagang 4 na impeachment complaints as of today. Kanina, mga bandang hapon, may nag-file ng ika-4. So yung tatlo, siguro napagtanto nila na kailangan ang pressure para matakot itong mga kongresista na huwag pumirma. Kasi ganito ho yung nangyayari ngayon eh. Kung di ako nagkakamali, may mga movement sa House na i-fast track yung kanyang impeachment uli. Okay? Kasi po, inaalaw naman ng Constitution ang railroad talaga. However, ang sumablay kasi nung nakaraang impeachment, kasalanan ng House of Representatives din. Dahil sinadya nilang paglaruan ng Secretary General yung pag-akyat ng impeachment complaints sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Diba? Tapos yung isa pang tawag dito, ikinasablay doon, yung mismong House, yung impeachment rules nila, nakalagay doon na lahat ng mga modes of initiating impeachment ay kinakailangang i-refer sa Committee on Justice. Pero sa recent ruling po ng Korte Suprema, sa pagbasura nila ng impeachment ng petition o yung motion for recon ng Kamara, sinabi nila doon, ewan ko nabasa nyo to, ang sabi nila doon sa kanilang pagbasura, na yung second mode, which is the railroaded, the 1/3, hindi naman daw ito talagang nagre-require ng pag-refer sa Justice Committee. Pero dahil nasa rules, then kailangang sundin ng Kamara yung sariling rules nila. Pero, kapag fast track po, makinig kayong maigi. Hindi po kinakailangan, kapag naka 1/3, hindi kinakailangan ang determination ng sufficiency in form and in substance. Ang titignan lang po doon ay kailangang masigurado na legit yung verification ng mga nag-endorso. Yung 1/3, lahat sila dapat magsasabi sila na nabigyan ako ng kopya ng reklamo at ng mga ebidensya at nabasa ko, naintindihan ko, kaya ako pumirma. So, semi-railroad po, semi-fast track yung mangyayari. Pero hindi na dadaan sa sistema ng katulad ng sa first mode na ang nag-file ay kongresista o kaya naman ay private citizen na inendorso ng miyembro ng Kamara, na kung saan i-refer sa Committee on Justice for the determination of the sufficiency in form, in substance, and findings ng probable cause. Doon po sa railroaded, wala. Yun po yung tinatrabaho ngayon. Malamang yung mga kongresista, may mga ano na yan, kopya na ng ebidensya. So pinipressure nila. Kaya nga makita nyo may mga DDS na di ba? Nagkakalat ng lagim na sabi nila kailangan, lalo si Dr. Mata, na Mata yung apelido niya, pangalan niya, pero bulag sa katotohanan. Ang sabi ni Dr. Mata, yung mga pipirma daw, at kapag naupo na si Sara bilang presidente sa 2028, at kung may atraso sila, ipapakulong sila. Kung wala silang atraso, then nasa second priority sila. Ibig sabihin, ipakukulong din sila kahit wala silang kasalanan. Wala silang bahid ng korupsyon. Ano to? Kultura na naman tayong tanim ebidensya? Tanim intriga para masira ang mga kalaban? Kulturang ginawa nila effectively kay Leila de Lima at dito kay Trillanes na ginawa ng kwento ng tunay na tuta ng China, 'di ba? Pero pinalitaw si Trillanes pa nagbenta sa China ng Scarborough Shoal. Ganon ang mangyayaring kultura sa atin, 'di ba? Legit na ang fake news. Sabi rito ni Congressman Defensor, as of today, I cannot see getting 1/3 of endorsement from the members of the House, but I can tell you right now that aabot ito sa Committee on Justice.
Yan sabi niya. Hindi kasi kapag ang mga impeachment complaints na nasa opisina ng speaker, meron po siyang 10 session days. Ibig sabihin, bibilangin 'yun kada araw na may sesyon ang Kongreso na kung saan ay tatrabahuin nila etong impeachment. So yung 10 days na 'yon. Oh, so ibig sabihin, yung 10 calendar days, yung hybrid definition nila. So 2 araw sa isang linggo kung magsesyon ang Kongreso. So that's yung 1 week, that constitutes 2 session days. Diba? So again, 4 days na lang po sisimulan na yung pag-usad ng impeachment case ni Sara diyan sa Committee on Justice. Kung hindi man nila makuha ngayon yung 1/3 ng boto, palagay ko ho, lulusot 'yan. Lalo na yung pinakialaman ni Sandro na impeachment complaint na isinampa ng Kamatayan Block. Oh, na kung saan in-archive nila at sumablay naman tuloy yung kanilang ginawang fourth impeachment complaint na railroaded. 'Di ba? So ngayon, sabi nga ni Leila de Lima, mas enhanced ito kasi talagang sinunod raw yung guidelines. Nako, titignan natin yung mga ebidensyang ginamit doon o gagamitin doon. So eto ngayon. Pero sa proof na talagang may fourth na po, ito po yung fourth. Okay? Yan o. Fourth impeachment complaint versus VP Sara. Inihain ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nagsilbing complainant si Attorney Nathaniel Cabrera. Inendorso niya House Deputy Speaker Paulo Ortega at 6th District Manila Rep Benny Abante ang reklamo. 2 kongresista po ang nag-endorso. Okay, so yan. Fourth impeachment complaint. So balikan natin ngayon ito. Hindi ho kasi umusad na sa Senate yung impeachment complaint noon eh. So binalikan ko lang po ito. Ito rin kasi yung nilalaman ng mga impeachment complaints. Ang kaibahan lang ngayon, nadagdag po yung testamento ni Madriaga na kung saan naglilinaw doon sa nangyari sa pera doon sa kung di nagkakamali sa DepEd o sa OBP. Basta yung kay Madriaga. Yun po yung nadagdag lang. So eto yun Article 2 nung complaint nun. Sabi rito, totality of the respondents' conduct as a Vice President including her commission of the foregoing acts clearly display conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violations of the 1987 constitutions, and graft and corruption. Sabi rito kasi, Respondent Duterte conduct throughout her tenure that clearly displays gross faithlessness against public trust and tyrannical abuse. Yung angas niya kasi yung tapang-tapang niya, di ba? Taken together showcases her gross unfitness to hold public office and her infidelity to the laws and the Constitution. Ito pa. Yung sinabi niya noon na, huwag kang mag-alala, ma'am. So, ito yung kagagawa ni Maui, ni Akla, na nagwawala si Sara noon dahil kay Zulaika. Di ba? Doon sa Kongreso, sa detention cell ni Zulaika Lopez, ni attorney. Ngayon, etong si Maui, si Akla, gumatong pa kay Sara. So sabi ni Sara tuloy, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay po sila. And then he said yes. Diba? At si Vice President, hindi naman ito kilalang tao na nagbibiro. Hindi siya known dyan. Known si Sara sa pagiging seryoso. At sinabi pa niya, no joke, no joke. Diba? Armando David. Naalala niyo to, na-gets niyo? Hindi joke yan, sabi niya ha. Plus, ito pa ho. Ito yung matitindi. Depende ito. Yung liquidation, sabi, if the liquidation reports and supporting documents are given any credence, then the confidential funds of the OVP and the respondent, Duterte, were applied to unjustifiably exorbitant
excessive, extravagant, or unconscionable expenditures. Pirmado siya dyan. Diba? Ito yung liquidation nila, oh. Oh. Surveillance and monitoring, 125 million daw yon. Ito yung liquidation niya. Actually, inconsistent siya rito eh. Kasi I still remember when Rizzo Bebe and Amy Marcos were together in the Senate during the 2023 budget briefing. So, tinanong siya ngayon tungkol sa 125 million. Ang sabi nga rin ni Sara doon, lahat ng mga ginagawa ng OVP ay ginagamitan nila ng confidential funds. Tinanong siya, pinaisa-isa. Yung sarap-sarap, yung sa kabuhayan, yung pambigay ng initial na budget, sa mga beneficiaries nito, ng mga mahihirap, yung tree planting, yung million tree niya, pinondohan ng confidential funds daw. Tapos, meron pang iba siyang binanggit doon na pinondohan eh. Yung libreng sakay. Kaya tinanong siya doon. So yung ano yun, pinaghihinalaan ninyo yung mga pasahero, mga rebelde, mga terorista, mga ganon, mga NPA. Pero nagtaka po ako nung siya ho ay nag-submit na yung kanyang staff ang sinubmit na liquidation sa COA, ito. Surveillance and monitoring. Ito, purchase of information, 14 million. Payment reward, 10 million. Yan. Rental and other incidental expenses, 16 million. And relative to the maintenance of safe houses. And then purchase of supplies, provision of medical and food aid, payment of incentives or traveling, blah, blah, blah. Yan, relative to the confidential ops, 10 million. So yun daw po yung kinahinatnan nung pera. Pero meron dito na payment of reward na 10 million, eto, gamot daw po yun, medicine. Ang tanong ko nga ho eto, nung makita ko yun, medicine, 10 million, sinong matino ang tuktok na informant nagtatanggap ng bayad na gamot? Di ba? Ba't ka tatanggap ng gamot? Isayad ka ba sa utak? Di ba? Isa kang espiya ng gobyerno. Di ba? Isa kang informante. Tapos ibigyan ka ng gamot na bayad sa'yo. Tapos ikaw namang si tanga, tatanggapin mo, ang labo nun. Di ba? Hindi nila pinapaliwanag yan. Tapos yung mga safe houses na nirentahan, ang kalampot siya, simpresyo ng hotel, parang sila yata yung nag-hotel dun eh. Sobrang mamahal. Di ba? Ang daming questionable dyan. Kaya nga yung mga yun na umaabot po sa halaga ng 73 million, hindi po inalaw ng COA. Nireject yung kanilang liquidation report doon, yung paliwanag nila. Kaya sabi, bayaran mo na lang, balik mo na lang yung pera. Diba? Kalokohan ng mga to. Ito pa, conducted surveillance in 132 areas. Ano yan, sabay-sabay? Nationwide, nag-conduct kayo? Ng 132 surveillance? That's OVP only. Diba? Ay, nako. Ito pa ngayon sa sa DepEd. Tsaka isa pa yung mga tao niya, Diyos ko, parang pare-pareho lang yung tao niya sa OVP at saka sa DepEd. Ang gulo. Sabi nga ni Aimee, naguguluhan, nalilito nga ako, hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Ito pa, sabi rito, corrupt acts have been uncovered to have been committed by the respondent Duterte during the conduct of the hearing before the CGPA. This includes, among others, the act of distributing monetary gifts, diba, to DepEd officials. Ito yung matanda si Ms. Mercado, na ang expertise nito ay related po sa sa surveillance, sa Intel. Okay, shall I say, Intel, yung back expertise nito. Pero nilagay nila sa purchasing. Ano yun? Just simply to legitimize
yung mga kalokohan ninyo na, hey, meron kaming eksperto rito sa trabahong ito. Pero hindi siya nilagay sa tamang posisyon na dapat paglagyan sa kanya. Parang ang tawag ba doon? Na-disenfranchise. Itong si Yusek Mercado. Isipin mo yung background mo. Pinaghirapan mong pag-aralan ng mahabang panahon. Tapos nung na-hire ka, ilalagay ka sa purchasing. Para saan? Ginawa kang taga-bili. Diba? Tapos binigyan siya ng envelope na hindi niya binubuksan. Kasi nga alam niya na ito po ay bawal. Ang tanong, bakit pagbibigay ng ganyang naka-envelope na pera? Sige nga. Di ba? Sa mga tauhan. Kung walang gagawing, di ba, katarantaduhan. Right, hindi niya may paliwanag yan. Sabi, the announcement was actually a bold and calculated strategy para ma-pressure ang mga congressman to side with her out of political caution. Correct. Yun po naman talaga yung gusto mangyari ni Sara doon. Takutin yung mga kongresista para panigan siya. Diba? Paboran siya na hindi na kami pipirma dyan, hindi na kami makikisali. No. Diba? Tapos ito pa, sabi rito ha, this includes, among others, the act of distributing monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions. Sa procurement pa talaga ha, as revealed by the testimonies of former DepEd Undersecretary and designated head of procuring entity, Gloria Jumamil Mercado. Buhay pa kaya to? DepEd Director Resty Osias, and former member of the BAC, and DepEd Chief Accountant Runa Catalan. Alam nyo, lahat ng mga to, kumanta to eh. Wala silang choice eh. Ayaw naman nilang makulong. Ito pa oh. Chororo. Yung nakalkal yung kanyang salin. Sabi, evidently, her total net worth, as indicated in this silence, is already manifestly disproportionate to the income she was earning as an elected official. Patay. Pero yung, ito pa yung isa, about high crime. And apparently, hindi na po ito magagamit laban sa kanya. Base dun sa sinabi ng Korte Suprema. I don't know kung paano nila ito i-convert para pumasok doon sa, sa mga impeachable offenses or grounds for impeachment. Kasi nasabi roon, nung mayor siya ng Davao, sabi kasi ng Korte Suprema, dapat ang gagamitin ninyong impeachable offense sa kanya ay kailangan nangyari during the incumbency of the person, of the official. So, ibig sabihin, dapat po nangyari noong panahon na siya ay Vice President o DepEd Secretary. So, ito hindi na po talaga ito magagamit. So, solamente pang ICC yan at magagamit yan pag natanggal siya sa pwesto sa Ombudsman hanggang sa Sandigan Bayan pag nakalusot sa Ombudsman. Ito pa, yung kay PBBM naman, sabi niya, yung sumisenya siya ng ganon, gusto kong tanggalin yung ulo niya. Ba, I imagine myself cutting his head. Naku po. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kung president nyo siya, okay lang. Ako hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Siyempre, number 2 lang siya yung vice president eh. Alam po. Isang vice president ng Pilipinas nagsasabi ng ganon. 'Di ba? Diyos ko, parang parang laking squatter lang, ganyan. Ngayon, ito yung problema nila ngayon. At again, itong 4th impeachment complaint. Hindi pa natin alam kung ano yung mga nilalaman nito. Diba? Tingnan natin. Pero palagay ko, katulad din ng pinakita ko kanina sa inyo, at saka yung kay Madriaga, yan ang mga magiging laman rin ng 4th impeachment complaint. Yung sinasabi nila na hindi daw ito dapat nang gamitin kasi tapos na ito. Parang ang dating is double jeopardy. Ang sabi ng Korte Suprema sa kanilang recent na desisyon of finality ng basura sa impeachment complaint laban kay Sara ng final ng 2024, ang sabi, ito ay hindi namin inaabsuelto si Sara. Sampahan nyo siya, Korte Suprema nagutos sampahan nyo siya ng panibagong impeachment na hindi po
aaga sa February 6. And then later on, itong recent decision nila, hanggang January 15 ata. So January 16, pwede na siyang sampahan ng reklamo. Diba? Isipin mo naman, Diyos ko po, ganun yung iyong Vice President. Tignan niyo kapag ka nagbabasa. Tagal niyan. Never meant to be Inedit na nila only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. Wow. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Ito yung isa. Sabi ng DepEd. So ano po yung gusto nyong legislation Ito, tingnan nyo mga ka-DDS. Ganito ba kalidad ng inyong gagawing presidente? para mapataas natin yung Ano yung problema kay Cory Aquino, yung palabasa dati? Di ba? Basa-basa. Ito kay Sara. At least si Cory nung pagka tinanong mo, maayos sumagot. Di ba? Pero ito, pagka nagsalita na, ang hina ng comprehension nito. Ilang mga insidente po ito, na-compile. reading comprehension ng mga bata at saka yung mathematics and science abilities. Primarily, na-mention po natin doon sa ating presentation, if the Department of Education is given the budget that it is requesting, we will be able to open more programs to address the learning problems of our students. So, initially po, lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, If you give me 100 billion, sabi niya kay PBBM. Ano daw yan? Para saan? will solve all the problems of basic education. What? I will solve all the problems of basic education. So, na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House. Puro pera yung nasa utak no? Hindi ko malaman kasi kung hindi talaga siya aware sa DepEd na ang DepEd po ay halos 1 billion ang pondo. Di ba? For her to say, if you could give me 100 billion, what the fuck? Di ba? Why would you say that? If you are referring to the budget of DepEd, so you can resolve all the problems in the basic education, 100 billion? You would not ask that if you know about how much is the budget annually. Diba? It close to 1 billion to 1 billion pesos. Ito 100 million pala hinihingi. Diyos ko. Puro pera nasa utak Tingnan niyo ulit Sinabi niya sa Pangulo, Sinabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, ang inang yan 100 billion. Nag-800 billion nga ang pondo niyan, sorry. Close to 1 trillion. Dahil under the Constitution, dapat laging malaki ang budget ng DepEd. will solve all the problems of basic education. Kano? Sino may sabing kano si Sara? Papatawa ka ba? Bisaya si Sara. At sanay din sa Tagalog. Nag-aral yan dito sa Manila. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. Palagay ko yung 100 billion na iniisip niya, sweldo yon. Tingin ko, sweldo niya yon. Bigyan niyo ako ng sweldo. 100 billion kami, the people in front of you. Ang bait nga ng mga tao dyan, hindi siya binara na, excuse me, ang budget po ng DepEd is 800 billion po ng mga nakaraang panahon. At pwedeng paabutin ng 1 trillion ngayon.
Di ba? Kung hindi ka pa rin nag-iisip, nako, talagang Duterte kulto talaga. Di ba? Wala, see no evil, hear no evil. Hindi ho talaga titino Pilipinas. Kasi, once again, you will be selecting another incompetent leader. Di ba? Representatives, if you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education Nick TV Vlog, listen to this. Listen up, guys. background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Diyos ko po. Final note, ma'am. Okay, wala raw siyang background sa education. Hindi niya sana sinabi na lang niya na wala akong sapat na kaalaman, 'di ba? I have no deep knowledge or experience about this education sector, and I only rely on the expertise of my subordinates. Dapat ganun yung sasabihin niya ron eh. I have no education background. Samantalang edukada naman siya, di nga lang halata. Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. Oh, eto yung pinakamalala, ha? Ito yung pinakamalala. So initially, Tignan nyo kung mataas yung kanyang comprehension, ha? Oh. Tandaan nyo to, she is a lawyer. Kapag ka-lawyer ka, hindi po pwede ang hindi ka magaling sa grammar. Okay? Tandaan nyo yan. And that's one of the reasons that's why I did not push through to the College of Law. Ito, balik natin. Itong kanyang, ito yung pinakamalala, yung itok-itok. stakeholders who did the review. Final note, ma'am, Vice President, could you just give us your thoughts Hey, on shout the out sa'yo, State of Sam. the Nation address? Yan na. Yes. Ang tanong sa kanya, anong masasabi mo sa mensahe ng Pangulo sa kanyang SONA? Oh. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping Aray ko. because the economic part. Again, ang tanong sa kanya, ano pong masasabi ninyo? What can you say about the message of the President in his SONA? She's a lawyer. She's well-versed in English. Hindi yan papasa sa College of Law, hindi yan papasa sa bar examinations kung hindi po perpekto ang grammar niya. Okay? Sabi niyo nga, Amerikana. Part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But Di pa ba kayo nangingilabot? another observation of mine was immediately after the speech. Ano yan? Ang yabang mo naman. Tanga nga eh. Tanga ka ba? Ay, hindi po ako tanga. Baka po kayo. Bisaya nga eh. Hello! Bisaya ang nanay ko. Bisakol ako. Oh. From Negros Oriental and Camarines Sur. Hindi po ganyan si nanay. Marami akong kaibigan ng mga Bisaya, mga kamag-anakan ko, mga call center agents na nakasama ko sa trabaho. Hindi po ganyan. Maganda pa nga sila mag-pronounce ng English eh. At saka magaling silang mag-English kaysa sa mag-Tagalog. Pero sanay naman siya sa Tagalog. Dito nga nag-aaral yan eh. Diba? Kaya nag-i-English. Tagalog, Bisaya at Muslim siya. May punto, hindi mo ba alam yan? Luz Vimin das Lelis. Comprehension ang pinag-uusapan natin dito. Alam mo ba ang pagkakaiba ng comprehension at saka ng
speech capability. Magkaiba yun. Oh. Naalala ko, when I'm still a supervisor in BPO, ang gusto ko mga empleyado, mga taga-INC, maayos yung magtrabaho. Tapos, mga Bisaya, kasi magaling sila magbigkas ng English. Huwag mo lang kakausapin ng Tagalog at masisiraan ka ng ulo. Parang nanay ko, yung matigas, papalambutin nila. Yung malambot, patitigasin nila. Yun ang pagkakaiba. That's correct. Paano ng pagdebate? Hindi nasisipot yan. Bakit? Nung nakaraan bang 2022, may hinirap ba yan na debate? Walay. Oh. Of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my Aray ko. office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Walang isang kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Kabilang siya. Tapos meron pa isang video yan eh. Yung tanong gumagewang-gewang ng ganun. Hindi ganito. Alam niyo ba ako, to be honest with you, kung hindi lang din magpapakatino sa pagboto mga Filipino, I prefer Sara to win. Bakit? For the sake of contents. Ang ganda ng contents namin palagi niyan. Masaya lagi. Sasakit naman ang ulo ng mga alipores nila ngayon na i-counter tayo. Di ba? Ay nako, masaya ang engagement ng mga contents natin yan. Sus Maria Josep. Kaya dyan magiging presidente natin. O MG. Talaga naman, oo. Ngayon, ito ho yung reaction naman ni Gadon sa kanya. Hindi siya handang tanggapin. Bakit? Gusto ka ba ng mga Pilipino maging Ay, napaka-hard naman ni Larry Gadon. handa siya? Ang mga Pilipino hindi siya handang tanggapin. Bakit? Gusto ka ba ng mga Pilipino maging presidente ngayon? Kaya Mataas lagi sa survey daw eh. ka lang nanalo na vice president kasi dinala ka ni BBM. Yun ang katotohanan yan. Yun ang katotohanan yan talaga. Dinala ni PBBM kaya nanalo. Pero kung dalawa sila ni PBBM naglaban nung nakaraan, lalampaso yan. Alam niyo kung paano ko na sigurong ilalampaso ni PBBM yan? Sino ba nagpanalo sa tatay niya? Di ba mga Marcos loyalist? At yung mga mahihilig maniwala sa survey, ilan ba si Duterte sa survey dati noong 2016? Kulelat. Diba? Pero nung inendorso na ng pamilya Marcos, diba? And just like a month, umangat siya hanggang sa manalo. Oo. Kasi kung tutuusin si Duterte noon, ang may issue yan eh, bago yan kumandidato, may issue kay Duterte. There was a Senate investigation about rice smuggling sa Davao. So, parang involved yung lugar nila, pinatawag sila ngayon sa Senado. Ang isa sa mga nag-iimbestiga noon, ito hong si Jinggoy Estrada. Pinagtatawanan pa nga niya si Digong noon eh. Tapos yun, nakasunod noon, pinabangunan nila yung pangalan. Pinabangon nila yung pangalan na, alam mo, tanongin nyo na lang si Nino Barsaga, gaano yung effort, at saka si Dean Vlogcaster. Sila yung mga PR nito, ni Digong, noong 2015 hanggang 2016 na nanalo to. Ay my God. Tama naman si Gadon di ba? Magkakaalaman yan sa eleksyon. Ang problema ngayon dito, pag natalo yan,
paano na? 'Di ba? Maniniwala tayo na talagang marami siyang boto kapag yung mga boto na yon naglabasan sa mga lansangan. Oh, ganon. Sabi, maraming matutulad kay Percy Lapid pag nagkataon na naging presidente yan. Ay, totoo yan. 'Di ba? Totoo yan. Ay, sabi ni attorney, lawyers must be excellent in English and grammar skills. So, ibig sabihin, hindi ho rito pinag-uusapan ng pagiging Bisaya. Okay? We're talking about the English language. And the precision in language is a prerequisite for successful legal writing because even a small error can lead to misunderstanding or legal dispute. Tama po. Yung tuldok na, nalagyan mo pa ng kama. Di ba? Doon, kasi naalala ko niya, nung nag-aaral pa ako, merong diyan sa korte, sa Supreme Court, na mga eksperto po sa, nakalimutan ko yung tawag doon mga abogado na yan, magaling sila sa legal remedy. Yung grammar po, binabasa nila yon, ina-apply nila ngayon yung logic. Ina-apply nila yon. Ito bang sinabi niya, consistent sa ganito? Kapag ka nag-contradict, nagagamit ng dahilan yon. Para makalaya po. Kaya maraming mga nasa Korte Suprema na ang kaso for final determination ng guilt niya, ang mangyayari biglang mapapalaya because of technicalities. Yung abogado na dapat ay kama ang nilagay, tinuldukan. May nakulang pala. May nakulang tuloy na dapat nang sinabi. Yung gano'n, nagkakaproblema tuloy. Yung strict correct choice of words, mali yung nagagamit na term. No, napapahamak tuloy. 'Di ba? Yung kanilang kliyente. No, it's not about issue. Issue po talaga 'yan. Gagawin mong presidente, ganyan sumagot. Paano niya i-represent ang Pilipinas? Anyway,